Palakpakan po natin ang salita ng Diyos na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbago na pala yung setup ng Talita Kum kasi my last Mass was celebrated at the upper floor, yung maliit pang kwarto. And only to realize that now you're using a bigger place, may pagbabago. Yan. Nasabi ko yung pagbabago dahil yung gospel ay tungkol din sa pagbabagong anyo ni Kristo. And we call that the transfiguration of Christ. Pero kalimitan na nagbabago lang ay yung labas. Mas mahirap baguhin yung loob. Sa ating mga Pilipino, ang ating pagkatao ay may labas at merong loob. At mas pinapahalagahan natin, syempre, yung loob. Pero hindi mo rin pwedeng pabayaan yung labas. Kaya't ang pinakamagandang pagbabago, labas at loob. Dito sa Ebanghelyo at mga pagbasa, sundan natin kung anong mga mapupulot nating aral. Doon sa unang pagbasa, ay nakita natin kung paano sinubok ng Diyos si Abraham. Sapagkat ang sabi sa kanya, ialay mo ang iyong anak na si Isaac sa altar. Kaya't si Abraham ay sumunod sa hamon na ito upang ang kanyang natatanging anak na kanyang hinintay ay sa katapus-tapusan ay kanyang iaalay. At ang ibig sabihin ng pag-aalay sa konteksto ng mga Hudyo ay parang tupa na papatayin. At ibubuhos mo ang dugo. At ibibigay mo ito bilang alay sa Diyos. Napakadugo ng pag-aalay na ito. Tumanggi ba si Abraham para ipagkait ang kanyang anak? Ang sagot ay hindi. Sa panahong ito, siguro napakalaking kabaliwan para sabihin ko sa iyo, uy, binubulong ng Diyos. Yan. Ialay mo raw ang iyong anak o yung mahal mo sa tao, mahal mong tao. Pero ang punto ng pagbasa, sinubukan ang pananampalataya ni Abraham. Itinuloy ba na kinuha ng Diyos si Isaac? Hindi. Hindi gagawin ng kalooban ng Diyos ang pagpaslang na ito. Sapagkat nang makita ng Diyos na nagtiwala si Abraham kahit sa pinakamahirap na utos ay pinigilan, may isang maliit na tupa at yun ang sinabing ialay ni Abraham. Pero ipinakita ang pagtitiwala ni Abraham sa kalooban ng Diyos. At itong panahon ng Kwaresma, kung ating pagninilayan, may mga pagsubok din tayong hinaharap. At ang tanong ay, handa ba tayong iwan ang ating pagpapasya sa kalooban ng Diyos? Pagsubok tulad halimbawa ng karamdaman na walang kasagutan kung gagaling. Mga mag-asawa na susubukan sa kanilang pagtitiwala dulot ng kawalan ng katapatan. Iba't ibang mga pagsubok na hinaharap natin. Kagabi nanood ako ng isang theater play ng mga SVD sa Christ the King Seminary. At yung buhay ng aming isang paring German na nagsimula ng Christ the King at nagsimula ng parokya na Sacred Heart. Sinubukan dahil yung lupa ng Christ the King ay inutang lang namin. At isinangla namin yung isang lupa namin sa Catholic trade. Tapos, kulang ang aming pera,
Pero kailangan ng SVD ng lugar para maging seminaryo. Dumating ang panahon, sinisigil na kami ni Doña Hemadi, yung may-ari ng lupa. At kapag hindi mo nabayaran, sa bangko, mareremata yung aming property sa Catholic Trade Tayuman at makukuha pa yung lupa ng Christ the King. Utang na loob na walang katuloy. Hindi ba't napakalaking pagsubok? At isang napakaling pananampalataya ang magsabing, wala namang dumating na pera galing sa Germany. Ang bili pa namin sa lupa, yun, sa may E. Rodriguez, 2 pesos per square meter. Uy, kamura pala ng panahong yun. Tapos yung likod, 150. Pero nung panahong yun, 1920s, malaking pera na yon. Pero hindi natinag ang pananalig ni Butenbrook, natutulong ang Diyos. At ano ang nangyari? Yung Governor General ng panahong iyon ng mga Amerikano ay kaibigan ng isang paring SVD na Amerikano. So pumunta kami doon sa Mansion House sa Baguio. Kinausap ng paring Amerikanong SVD kasama si Butenbrook, yung Governor General. At ang sabi ng Governor General, hindi ko naman hawak yung bangko. Pero pwede kong sabihin doon sa pinuno ng Central Bank na luwagan ng terms ng inyong pagbabayad, dagdagan ng taon para mabayaran nyo. So dumating ang panahon ay hinabaan laang ang terms. Nag-ipon kami, nakapagbayad, ngayon amin na yung lugar na yon. Pero ang gusto kong sabihin, sa maraming pagkakataon, may mga pagsubok, nahahamunin tayo kung tayo ba'y bibigay na, aayaw na, susuko na. Pero ang sabi ng Ebanghelyo, magtiwala ka sa Diyos. At dito sa Ebanghelyo, Mark chapter 9, 2-10, ipinakita rin na si Jesus ay umakyat sa bundok kasama si James, John, at si Pedro. At ang sabi, sa kanyang pagbabagong anyo, ang kanyang damit ay napakaputi, bleach. Hindi ko alam kung sunrox ang ibinudbud. Pero hindi binigay ang detalye kung anong nangyari sa mukha ni Kristo. Ang tanging ibinigay na detalye ni Mark ay ang kanyang damit. At may kausap siyang dalawa, si Elijah at si Moses. Hindi sinabi ko ang kanilang pinag-usapan. Kulang ang marites ni Mark para sabihin, ano bang sinabi ni Elijah? Ano bang sinabi ni Moses? Pero ang tanging isinulat ni Marcos ay ito. Narinig ang tinig mula sa langit. At ang sabi ng tinig na ito ay, listen to Him. He is my beloved Son. Ito ang aking kinalulugdang anak. Pakinggan niyo siya. At kanino nakatukoy? Kay Kristo. Napakaganda ng imahen na wala ang Moses at Elijah at ang makikita mo lang sa tugatong na ito ay si Kristo. Kaya sa panahon ng Kwaresma, ibinabalik tayo na tingnan si Kristo. Tingnan ninyo, pagbaba ng mga 3 disipulo, ang sabi pa ni Kristo, huwag niyong sabihin sa iba kung ano ang nakita niyo. It was to Christ to be kept as a secret. Pero sabi niya, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao, huwag niyo munang sabihin to. Sa madaling salita, nakatikim ang 3 disipulo ng isang pagkakataong napakalalim ang ipakita ang pagiging divine, pagka-Diyos ni Kristo. At doon lang nila maiintindihan ang parating na pagpapakasakit, kamatayan,
at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang maalala nila na noon pa man, ipinakita ni Jesus kung sino siya at kung sino siya sa mata ng Ama. Kayong mga Saint Peter, ang negosyo nyo ay patay. Binubuhay kayo ng patay. Umaayos ang buhay nyo dahil merong patay. Habang may patay, may buhay. Pero kung minsan, nakikita natin sa mga pamilyang nagluluksa, parang tapos na rin ang buhay. Pero itong ebanghelyong ito, binabaybay natin na makita na hindi natatapos ang buhay dahil nasa loob na ito ng kabaong. Sa pamamagitan ng ebanghelyong ito, natatanto natin, meron pang higit sa buhay na ito. Sapagkat ipinakita ni Jesus ang katotohanan ng muling pagkabuhay. And that is what is Lent all about. It is our preparation to have faith that there is something more coming. There is something greater than what we see. That though we may suffer now, though there may be trials now, though there may be defeats now, there is a glorious offering of Christ. February 25, 2024, 38 years ago, February 22 to February 25, 1986. Hindi alam ng Pilipino na lalaya siya sa diktadura ng isang Marcos. Ang alam niya lang, tama na, sobra na, umalis na. It was a collective hope after years of a regime that has not allowed us to speak out like this one openly, or one dictator telling us what to happen. It was that occasion. Hindi yon Pilipino, hindi ito Cory Marcos. Maliit yun eh. Ang EDSA ay bayan at diktadura. Magpapalit ang mamumuno eh. Magpapalit din ang presidente. Hindi ito Cory Marcos, Aquino Marcos. Hindi yun eh. Bayang nangangarap ng kalayaan at sistema na pumipigil sa kanyang kalayaan. Demokrasya. And so as we remember EDSA, we still remember what is that secret there? A collective hope and a collective prayer. Sama-samang nagdasal upang matamo ang hinahangad na demokrasya ng malayang pagpapakatao. Hindi pa tapos ito. It is remaining a process. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. The Transfiguration is a story of hope and a story of God's promise fulfilled. Amen. Let us all stand. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang